الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. Ang lahat ng papuri naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang nararapat na pag-ukulan ng pagsamba, pagdakila at pag-alala, at ang habag at kapayapaan ay mapa sa kanyang muling propeta, ang ipinadala bilang habag sa sangkatauhan, nawa ang kanyang pagpapala ay mapa sa kanyang pamilya at kasamahan at sa lahat ng tumahak sa kanyang tuwid na landas. Sa gabi na ito ay isang paksa patungkol sa Al-Mizan o ang timbangan sa araw ng paghukom. Ang timbangan sa araw ng paghukom ay kabilang sa mga ilmul ghaib o kabilang sa mga kaalamang ipinarating sa atin at wala tayong sapat na kaalaman kung hindi dahil sa ipinarating ni Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Kabilang ito sa mga napapaloob na dapat nating paniwalaan at ang paniniwala dito ay obligado bilang isang Muslim. Ang mizan o ang timbangan, ito ay timbangan kung saan ititimbang ang ating mga ginawa at ito ay ayon sa resulta ng ating mga gawa. Palatandaan ito ng pagiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, al-mizanu haqqun tuzan bihil hasanatu was sayyiat kama yasha'allahu an tuzan. Sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, ang timbangan ay makatotohanan sa pamamagitan nito titimbangin ang ating mga mabubuting mga nagawa at ang ating mga masasamang nagawa ayon sa kagustuhan at kaparaanan ng Allah na ito ay timbangin. Ayon sa kagustuhan at kaparaanan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay timbangin. At ang timbangan na ito ay walang nakakaalam ng detalyadong timbangan na ito maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang nakakaalam, ibig sabihin, ang pagkakadetalye nito ay walang ibang nakakaalam maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ni Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, linnasi indal mizan tajadulun wa ziham. Sabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu an, ang mga tao sa usapin ng timbangan ay merong diskusyon at pagtatalo. Kung ano ba talaga ito at paano ba talaga ito. Sa atin bilang Muslim, naniniwala tayo na ang anumang ating ginawa ay nakatala ng mga tagapagtalang itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang paraan nila kung paano ito itinatala ay tanging ang Allah ang higit na nakakaalam ukol dito. At ang ating mga ginawa, mabuti man o masama, ito ay ilalagay sa timbangan na siya ang titimbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Sabi ni Abul Ahwas, tadri min ayyi shay'in yukhaf. Alam mo ba kung sa anong bagay ang higit na dapat nating katakutan? Sabi niya ay, idha taqulat mizanu abdi yawm abdin nudiya fi majma'in fihi al-awwaluna wal-akharun. Sabi niya, kapag bumigat ang timbangan o bumigat sa timbangan ng isang alipin sa araw ng paghukom, tatawagin siya sa harap ng mga unang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na pangkat ng mga tao
hanggang sa huling pangkat ng mga taong na mamumuhay sa mundo. Sabihin, sa harap ng madla, lahat ay tatawagin. Ala inna fulan ibnu fulan kad saida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Itatawag sa harap ng madla sa araw ng paghukom na si fulan na anak ni fulan ay magkakamit ng kasiyahang hindi na kailanman makakalasap ng anumang uri ng kalungkutan. Wa idha khaffat mizanuhu nudiya ala ru'usil khalaik. At kapag ang timbangan naman ng isang alipin sa araw ng paghukom ay naging magaan ng resulta, itatawag din ito sa harap ng madla mula sa mga sinaunang mga tao hanggang sa huling mga pangkat ng mga tao. Ala inna fulan ibn fulan qad shaqiya shaqawatan la yas'adu ba'daha abada. Sabihin dito at ipaparating sa pangkalahatan, tunay na si fulan na anak ni fulan ay magkakamit ng kalungkutang hindi na ulit makakalasap ng kasiyahan magpakailanman. Kasiyahang magpakailanman. Ang patungkol sa usapin ng mizan ay ito ay usaping binanggit at merong ebidensya mula sa pangunahing banal na Quran at sa sunna at sa ijma. Ijma ibig sabihin na pagkasunduan ng mga kilala at autentikong mga ulama mula sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَدَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Sa pinakamalapit na kahulugan nito ay, at ilalatag ang timbangan ng katarungan sa araw ng paghukom. Fala tudlamu nafsun syai'a, at walang sinuman ang hindi magagawan ng hindi makatarungan. Sabihin, katarungan ang mananaig sa araw na yaon. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha. At kahit na ito ay kasing liit ng buto ng mustasa ay ito ay titimbangin sa araw ng paghuhukom. Waqafa binahasibin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na kami bilang tagapagsuri. So, lahat ng ginawa natin ay titimbangin ng Allah. Salitang maliit, magaan, salitang mabigat, salitang maginawang maliit, maginawang malaki, lahat ito ay ilalagay ng sama-sama sa isang timbangan, pagsasamay ng lahat ng mabuti at pagsasamay ng ang lahat ng masama. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal waznu yawma idinil haq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. At ang timbangan sa araw na yaon ay makatotohanan, at ang sino man ang mabigat ang kanyang timbangan ng kabutihan, sila yaong mga magtatagumpay. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. At sino man ang naging magaan ang resulta ng timbangan ng kanyang mga gawa, sila yaong mga nalugi ang kanilang mga sarili. Kanu bi ayatina yadhimun. Sila yaong mga taong sa mga mga tanda na malinaw ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi naging makatarungan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusahu bi rajulin min ummati yawmal qiyamah ala ru'usil khalaik. Isisigaw ang isang lalaki mula sa aking umma sa araw ng paghukom, sa harapan ng lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fayunsharu lahu tis'atu wa tis'una sijilla. At ilalatag sa kanya ang 99 na talaan ng kanyang mga ginawa. Ang isang talaan na ito ay singlaki ng tanaw ng kanyang paningin. Singlaki o singlawak ng tanaw ng kanyang paningin. At sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay, sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ididinay mo ba ang mga ito? Malalatag lahat ng
maginawa ng isang alipin sa araw ng paghukom at tatanungin sila ng Allah, i-deny mo baga ang mga ito? Sasabihin ng alipin ay, La ya Rab, hindi o aking Panginoon. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Adalamat kakatabati al-hafidun, dinaya ka ba o may mga isinulat ba ang mga tagapagsulat ko sa iyong mga gawain na hindi mo naman ginawa? Sasabihin nila ay, La ya Rab, o Panginoon ko, wala. So sa panahon na ito ay, wala tayong itatanggi sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Ibn Abil Izz, rahimahullah, anna al-amila yuzanu ma'amalihi. Ito yung isa sa mga pinagtatalunan sa usapin ng mizan, kung ang tao baga ay kasama sa titimbangin, kasama ang kanyang mga gawa. Ang tao, titimbangin ba kasama ang kanyang gawa o ang kanyang mga gawa lang? Kasi umiikot ang katanungan, paano kung mataba yung tao ay meron siyang advantage sa timbangan? So ito ay nasa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kasama ang tao sa titimbangin. Bagamat may mga taong nagsasabi na kasama ang tao sa titimbangin, kasama ang kanyang mga gawa. Sa ibang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay patungkol sa usapin na ang timbangan sa araw ng paghukom ay isang makatotohanang senaryo at mangyayari, binanggit niya sa kanyang hadith kung saan sinabi niya, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, rawahul Bukhari wa Muslim. Isa sa mga malinaw na ebidensya na may timbangan sa araw ng paghukom ay ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dalawang salita na magaan sa ating dila, subalit mabigat sa timbangan. Sabihin, magaan na sabihin ng ating dila, pero ang resulta nito ay nagdudulot ng kabigatan sa timbangan ng ating mga gawa. At pagkatapos ay ang mga salita na ito ay kamahal-mahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pagsasabi ng subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. So itong dalawang salita na ito, subhanallah wa bihamdihi at subhanallah al-azim, madaling bigkasin ng ating dila, mabigat sa timbangan ng ating mga gawa, at kamahal-mahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ito? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. So ito ay sanayin natin sa ating dila, bigkasin ng maramihan sa bawat paglisan ng mga araw. Dahil mabigat ito sa timbangan ng ating mga mabuting gawa at nagdudulot ng pagmamahal ng Allah sa sinumang namamalagi sa pagbigkas ng mga ito. So ang hadith na ito ay nagpapatunay o isa sa mga patunay na mayroong timbangan sa araw ng paghuhukom. Sabi ni Abu Ishaq Az-Zajjaj na pagkasunduan ng lahat ng ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa ang pagpapatutuo ng timbangan sa araw ng paghuhukom. At ang lahat ng gawain ng lahat ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay titimbangin sa araw ng paghuhukom. At ang timbangan ay mayroong dila at dalawang patungan. Dila ibig sabihin nagsasalita ng o nagpapahiwatig ng makatotohanan, at ito ay may dalawang patungan, at ito ay umaayon sa resulta ng gawa. Ito ay nangangahulugan sa pagpapatutuo ng timbangan mula sa hanay ng mga ulama, matapos ating banggitin ang malinaw na ebidensya mula sa Quran, mula sa Sunnah at sa kasabihan ng mga ulama. At pangalawa ay ito ay nangangahulugan na ang timbangan na ito ay hindi madadaya at hindi rin mangdaraya. Kasi ang nakagisnan nating timbangan sa mundo ay may pandaraya at nadadaya.
may pandaraya at nadadaya. Sa kabilang buhay, ito ay hindi madadaya at hindi mangdaraya ng sinuman. Ibig sabihin, ang timbangan ay aayon sa kung ano ang totoo at makatotohanang resulta ng gawain ng isang alipin. Hindi gaya dito sa mundo, halimbawa, kung nais kang ikulong ng isang tao, nais kang makulong ng isang tao, ididiin ka sa kasalanang hindi mo namang ginawa. O pabibigatin ng kasalanang nagawa mo. Nang sa ganun ay makamit nila ang gusto nila na hindi mabuti at hindi maganda sa iyo. Sa kabilang buhay, hindi ito mandaraya at hindi ito madadaya. Sabi ni Ibn Battah, nararapat sa bawat isang Muslim na obligadong paniwalaan at maging parte ng kanyang paniniwala ang usapin ng timbangan. Sabihin, maniniwala tayo dito nang hindi natin iniisip sa ating sarili kung ano ba talaga ang itsura nito. Hindi na mahalaga kung ano ang itsura ng timbangan o paano tinitimbang ang ating mga gawa. Ang pinakamahalaga dito ay sana manaig ang ginawa nating mabuti laban sa ginawa nating hindi mabuti. So wag na nating isipin sa isipan natin kung anong itsura ng timbangan. Ang isipin natin ay paano tayo makakaligtas sa timbangan. Sabihin, paano tayo makakalusot dito na nakakalamang ang ating mabuting nagawa sa ating mga masamang naging resulta ng ating mga gawa. Sabi ng ating mga ulama, innal wazna wal mizan min nawatinil rahiba yawmal qiyamah. Yansa fihi al-'abdu nafsahu wa ahlahu wa ahbabahu wa yanshaghilu bi syai'il ladhi amamahu. An Aisha radhiyallahu anha qalat, sabi ng ating mga ulama ay ang timbangan at ang itinitimbang dito ay isa sa mga nakakatakot na senaryo sa araw ng paghuhukom. Isa ito sa mga senaryo kung saan ang isang alipin ay makakalimutan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. At ito ay magre-resulta ng tanging pagpapahalaga lamang niya sa kanyang sarili. Ibig sabihin ng kalagayan ng pagtimbang ng mga gawa ng tao sa araw ng paghukom ay kabilang sa mga katakot-takot na senaryo sa araw ng paghukom kung saan ang isang Muslim ay makakalimutan niya ang kanyang mahal sa buhay. Kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at ang kanyang mga magulang. Ano yung kanyang iniisip sa araw na yaon? Ang iniisip lang niya sa araw na yaon ay ang kanyang sarili. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, o naiulat na si Aisha radhiyallahu anha nang ipinarating sa kanyang mga kaganapan patungkol sa mangyayari sa impyerno, siya ay naiyak. At sabi niya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang naging dahilan bakit ka naiyak o Aisha? Sabi niya ay, pinarating sa akin ang patungkol sa impyerno at naalala ko ang aking mga mahal sa buhay. Sabi niya ay, maalala pa ba natin ang ating mga mahal sa buhay sa araw ng paghukom? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa tatlong senaryo, sa tatlong sitwasyon o sa tatlong pagkakataon ay hindi na natin maalala ang ating mga mahal sa buhay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may tatlong sitwasyon, tatlong pagkakataon na hindi natin maalala ang ating mga mahal sa buhay, tanging sarili lamang natin ang ating iisipin. Ano yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Isa dito ay sa timbangan. Sa timbangan ay hanggat sa hindi natin nalalaman ang ating mga resulta ng ating mga timbangan, hindi natin iniisip pa ang ating mga mahal sa buhay. Hindi pa natin iniisip ang ating mga mahal sa buhay. Pangalawa ay sa pagtanggap ng mga aklat, ng talaan ng ating mga gawa. Kung makukuha natin ito sa pamagitan ng kanan, makukuha natin sa pamagitan ng kaliwa, o iaabot sa ating likuran. Kasi ang aklat natin ay ipapaabot sa atin sa kanang kamay o kaliwang kamay
At ang mas masahol dito ay ang nasa likod na bahagi ng ating katawan na iaabot ang ating aklat. Pangatlong senaryo at sitwasyon na kung saan hindi natin maalala ang ating mga mahal sa buhay, tanging ating mga sarili lamang ay sa usapin ng sirat o yung pagtawid sa sirat na nasa ilalim nito ay naglalagablab na po ng impyerno, hindi natin maalala ang ating mga mahal sa buhay. So ang punto dito sa hadith na to ay isa sa mga senaryo sa araw ng paghukom ang usapin ng mizan o timbangan ng ating mga gawa. At sa pagkakataong ito o sa senaryo na ito ay hindi natin maaalala ang ating mga mahal sa buhay. Sarili lang natin ang ating iisipin sa tindi ng sitwasyon sa araw na yaon. So ang usapin ng mizan o ng timbangan sa araw ng paghukom ay isa ito sa mga laging pinag-uusapan sapagkat ay sa araw na yaon, ang bawat isa ay nag-aantay ng resulta ng kanyang timbangan. Kung mananaig ba ang kanyang mabuting nagawa sa kanyang masamang nagawa o kaya naman mananaig ang masamang nagawa niya sa kanyang mabuting nagawa. Sabi ni Anas ibn Malik radiyallahu an, sa'altu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yashfa'a li yawm al-qiyamah. Faqala ana fa'il. Qala qultu ya Rasulullah fa ayna atlubuka? Qala utlubni awwal ma tatlubuni ala as-sirat. Qala qultu fa in lam alqaqa ala as-sirat. Qala fatlubni 'inda al-mizan. Qultu fa in lam alqaqa fi 'inda al-mizan. Qala fatlubni 'inda al-hawd. Fa inni la ukhti'u hadhihi thalatha al-mawatin. Sahih Albani. Sabi ni Anas ibn Malik radiyallahu an, tinanong ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung maari ba na mamagitan sa akin sa araw ng paghukom. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana fa'il, ako ay tutugon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Anas ibn Malik, ya Rasulullah, saan kita hanapin kung magkagayon? Sabi niya ay hanapin mo ko sa sirat. Hanapin mo ko sa sirat. Paano kung hindi kita natagpuan sa sirat, ya Rasulullah? Sabi niya, hanapin mo ko doon sa may mizan. Paano kung hindi kita nahanap doon, ya Rasulullah? Sabi niya ay, hanapin mo ko sa may hawd. Sapagkat hindi ako maaring magkamali sa tatlong lugar at sitwasyon na ito. So, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mamamagitan sa kanyang mga alipin sa araw ng paghukom, at ito ay maraming senaryo sa araw ng paghukom na mamamagitan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga alipin sa araw ng paghukom. Pag ang tao ay nakapasok sa paraiso, mamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itaas ang kanyang antas sa paraiso. O kaya naman yung mga nakapasok sa impyerno, mamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay ilabas sa impyerno hanggat merong namumuong iman sa kanilang mga puso. At marami pang iba. At ang pinakamalaking syafa'a o pamamagitan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng paghukom ay ang syafa'atul udma na tinatawag kung saan ay ito ay ipagkakalob lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinaka dapat nating tandaan bilang isang mananampalatayang Muslim na ang usapin patungkol sa timbangan ng ating mga gawa sa araw ng paghukom ay isa sa mga obligadong dapat nating paniwalaan, dapat nating paghandaan, at lagi nating ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na pagdating sa senaryo na ito sa araw ng paghukom ay kabilang tayo sa mga kanyang mga alipin na mananaig ang mga mabuti nilang mga nagawa sa kanilang mga masamang nagawa, at manaignawa ang maraming kabutihan natin na ito ay maging dahilan ng pagbigat ng timbangan ng ating mga mabuting nagawa sa araw ng paghuhukom. Ito ay dapat na ilagay sa isipan ng isang mananampalatayang Muslim, paghandaan at
Hilingin lagi sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawing madali ang hirap at bigat ng sitwasyon na ito sa araw ng paghuhukom. Nawa ay kapulutan natin ng aral ang usapin patungkol dito. Nawa ay magdulot ng kabutihan sa atin ang ating natutunan at maging magdulot ng pagpasok natin sa paraiso ang lahat ng ating mga mabuting natutunan. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin.